number 3 ata. Yeah. Swimsuit, yes. How did it feel coming out tonight? Kasi sobrang relax mo ngayon itong night. Actually, I wasn't relaxed kanina kasi I was really praying na mailaban natin ng maayos yung preliminary round. Because before, during my time in this team, there were 5 girls na nadulas before I came out of the stage. Yeah. And for that for me, hindered me from going all out in the stage. So, pinray ko lang na walang madulas, walang ma-aksidente, at mailakad natin kung maayos. You know, we get through it together kasi yesterday was such a bad day for most of the girls because some of them got 1 point, Yeah. 1 point, I got 5, 6, 7. I saw that. So, it was not the best day for us. Pero this time around, hopefully, nakabawi din yung Bawi. other girls. So, ayun, sobrang happy. We're so happy for you, Gazini. Ang bilis yung nakarating dito, ha? Nagmotor ba kayo? Kala namin Nag-teleport kami, Nag-ano ba Gazini. kayo? Ang tok-tok? Ayun. Mabilis din kayo. Oh, wala ng traffic eh. At hindi din umuulan. Yeah. It's not raining today. Yesterday was such a sad day for... I felt like, oh, hi, this is welcome. Please welcome to Chelsea, the host for the day. Hello, sawadika. Living Didn't Park. Gazini just do amazing? Yes. Living Park. Why are you guys like always? Of course. Oh my gosh. Bar, ang ganda sa personal. Diba? Okay, abangan niyo siya next year. Oh, ayun na. Di pa tapos. Di pa tapos. Yes. Tapos ang laban. Ayun lang. Wow, Gazini, beautiful. Guys, anong mas relaxing for you? The swimsuit round or is it the runway round? So, and then we woke up at 6 a.m. today because, of course, we don't want to get left behind by the bus. Left Left behind. Ang early nilang kagabi, you got in like almost midnight, diba? Right, yeah, yes. And then natapos yung trainings namin 3 a.m. na siguro. And then we woke up at 6 a.m. Hindi na kami nakapag-breakfast, tuloy-tuloy na yun yung araw Yung na. 3 a.m., was that a Q&A you're practicing? No, or- the... Sama. Dalawa- Wala na. dalawang hair flip ka. Left, right. Diba? So hopefully naman, tumatakin as a legacy Yeah. ko Yes, na, definitely. alam mo, my last pageant was not so good. So this time around, I wanted to make it memorable. We have seen the real Bawi. Gazini now. Thank you so much. Thank you guys. We're so proud. Salamat kayo. One, two, three. Ako din ako. So ang inyo pong napanood mga kapolitika ay ang interview dito kay Gazini Ganados matapos na siya ay natutuwa dito sa kanyang naging performance at yung score sa kanya ng mga judges dito sa preliminary competition round 2 ng kanilang labanan sa MGI All-Stars 2026 na kung saan ay pumapangatlo itong si Gazini Ganados at ngayon ay inilabas na po yung combined score mga kapolitika kasi nga sinasabi natin na 70% ng score ng mga candidate is kukunin nga dito sa preliminary competition at sa score ng mga judges. So naglabas na at in fact ay nai-report na po natin ito doon sa ating mga naunang video. Nasa 8th place itong si Gazini, from 13th place ay umakyat siya sa pang-8 pwesto. So malaki ang inakyat ng score ni Gazini Ganado dahil po doon sa mataas na score niya sa kanyang swimsuit competition. So in this video is atin pong pag-uusapan mga kapolitika yung pwedeng pumasok itong si Gazini Ganado sa top 5 or pwede siyang makarga doon sa final 5 ng MGI All-Stars. So atin pong pag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin ni Gazini dito sa final ng MGI All-Stars. So ang number 1 mga kapolitika is yung kanyang gown dito sa final. Dapat na ma-impress at merong wow factor doon sa kanyang susuotin bukas. Kasi madali lang naman itong si Gazini kasi gamay na gamay niya naman yung swimsuit. In fact, mataas nga yung score na nakuha niya doon sa kagabi. So gamay na gamay niya yung swimsuit. Ang kinakailangan na i-workout mga kapolitika ay yung kanyang gown dito sa final ng MGI All-Star. Kasi I believe na wala naman ng bare face challenge doon sa grand finals dahil na ipon na yung score nila dito. So most probably ay evening gown at yung
ano na lang yung swimsuit competition lang ipapakita doon sa finals mga kapolitika. So might as well na yun ay i-take advantage at i-maximize na ni Gazini yung lahat ng kanyang kayang pwedeng gawin dito sa kanilang competition, dahil ito na nga ang magdedetermine sa kanya kung siya ay makakapasok sa top 5. So yun yung number 1, kinakailangan na i-workout yung kanyang evening gown at i-steady niya lang yung kanyang performance or i-level up konti yung kanyang swimsuit competition, kasi wala tayong nakikitang problema doon mga kapolitika. So dahil meron namang team itong si Gazini na tutulong sa kanya kung ano ba talaga yung bagay na isusuot niya bukas, kasi naniniwala tayo na merong mga backup na susuotin itong si Gazini. So might as well na dapat tama yung mapipili niya mga kapolitika na bumagay sa kanya at may wow factor sa mga audience at sa mga hurado. So yung number 2 naman ay dahil nga nasa MJ All-Star Panel of Judges itong si Jojo Bragais, I believe na malaki ang may tutulong niya dito na makarga itong si Gazini sa top 5. Okay, so sana mga kapolitika ay tulungan tayo dito sa sa MJ All-Star sa competition ni Gazini dito sa kanyang competition, dahil aside dito kay Jojo Bragais na malaki ang magiging role niya sa placement ni Gazini Ganados, I believe na tayo rin as pageant supporters ni Gazini ay meron po tayong may ambag dito sa kanya. So yun ay sa pamamagitan ng pagboto mga kapolitika, kasi nga 30% ng score ay kukunin dito sa botohan. So kinakailangan na tulong-tulong tayo at magbayanihan tayo dito sa pagboto kay Gazini Ganados para pag-support sa kanya doon sa 30%, dahil nga 70% lang yung doon sa mga hurado. So 30% is kukunin dito sa boto, kung kaya magtulong-tulong po tayo dito sa pag-angat ng score ni Gazini para makarga talaga siya doon sa top 5. The official combined preliminary scores from both rounds have now been revealed in detail. The judges' scores account for 70% of the total score, while the remaining 30% comes from the preliminary vote. Every vote can make a major impact on the rankings. So check the scores and keep voting to help secure your favorite contestant's spot in the top 18 finalists. Runway Challenge voting. From 56 contestants, only 10 will advance to the Runway Challenge finals. 5 selected by MGI judges. 5 selected through public voting. Voting opens now and closes at 6 p.m. Bangkok time on May 30. The winner of the Runway Challenge will automatically advance to the top 18 in the final competition. So yun mga kapolitika, at kinakailangan po na magboto at magboto talaga po tayo dito sa kanilang kay Gazini Ganados para makatulong po tayo na umangat yung kanyang score. Miss Philippines Gazini Ganados currently ranks number 8 overall after the preliminary rounds of the MGI All-Stars competition. The preliminary events included the evening gown, bareface challenge, and swimsuit competitions, where the Filipina Queen consistently showcased elegance, confidence, and strong stage presence. Meanwhile, the winner of the runway competition will be determined through public voting. Fans can still support Gazini through the ongoing voting, which will account for 30% of the total scores, heading into the finals on May 30, 2026. So, kinakailangan po mga kapolitika na tayo ay magboto. At samantala, meron pong panawagan itong mga Vietnamese dito sa mga hurado. Kasi nga, nangulilat rin yung kanilang candidate, especially na malaki rin po yung ginastos nila dito sa mga botohan. To the judges, especially Osmil, Omar, and Lupita, please judge all the candidates fairly and without bias. Every contestant worked hard and deserves equal treatment regardless of nationality. Many viewers feel that Latina candidates are often scored higher, while Asian contestants receive unnecessarily low scores despite strong performances. So far mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na mga update dito sa nagpapatuloy pa rin ng MJ All-Star, at ngayong araw yung kanilang day 13 dito sa kanilang competition, at rehearsal lang po ang gagawin ng mga candidate ngayong araw. So napaka bilis ng mga panahon, at kamakailan lang ay kakarating lang ni Gazini Ganados dito sa Thailand, and ngayon ay nasa final stretch na po sila ng kompetisyon.
At bukas na natin malalaman mga kapolitika ang kapalaran ni Gazini Granados. So yung mga bagay na nabanggit ko, yung mga makakatulong dito kay Gazini, I believe yun ang makapagpapaangat sa kanya na kung saan ay makakatulong para makarga siya sa top 5. Okay, so yun mga kapolitika ang ating discussion para sa video ito. Ano po ang masasabi nyo at ano sa tingin nyo mga kapolitika ang dapat na gawin ni Gazini para makarga siya dito sa top 5 at hopefully ay mananalo siya bilang first ever MJ All-Star winner. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.